Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Hindi ba kayo nilamig? Naalala siya, mapasko pala. Sa kabila ng lahat ng mga kinagarap natin sa buhay ay mayroon ka rin Diyos na patuloy nagpapakayat sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Isang napakagandang ebanghilyong ipinakita sa atin ngayon ng Panginoon sapagkat nagpapahayag siya ng Kanyang kapangyarihan hindi lamang sa salita kundi sa pagpapadama at pagpapabatid na kung saan sa Kanya masumpungan ang kaginhawaan ng buhay. Kaya sa Ebanghelyo ipinahayag sa atin ng Diyos, ipinapakita ni Kristo sa isang mangingisda kay Simon na kung saan ay ang katugunan sa lahat ng buhay. Kaya sa Ebanghilyong pinapakita ang pangyayari na gaganap na sinasabi ni Simon na magdamag na silang ng isda, magdamag na silang ng pagod, ngunit wala silang nahuli. Ngunit dahil sa sinasabi ng Panginoon, ay sinunod nila ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ihulog ang kanilang mga lambat. Sa kabilang dako, kung ating mong titignan, ano ba yung nangyari bago mangyari o maganap yung isang napakalaking himala na ginawa ng ating Panginoon? Una, itong mga mangingisda, kasama si Simon at kasama si Juan at si Santiago na mga anak ni Zebedeo. Sabi sa ating Ebanghelyo, sila ay magdamag na nagpagod sa kakapangisda pero walang nahuli. Ibig sabihin, walang magandang nangyayari kung buong magdamag. Di ba? Kung titignan natin, parang nakakalungkot na sitwasyon yun sa parte ng mangingisda. Dahil alam naman natin kung gaano kapagod mangisda. Puyat, pagod, tapos pagdating ng umaga, ay wala malamang manghuli, wala malamang mabiling tuba. Paano nyo po? Tapos katulad ngayon, malakasan. Nalagami, malamig, maalon. Tapos pag kami may wala, ay di ba na parang nakakapanghina talaga yung galon. Ay, paano yun? Lugi man pang gasolina. Lugi sa pang gasolina, tapos wala mo pang biling tuba. Eh, paano na? No, parang nakakadala, parang hindi na, parang matagkatawad na bumalik. Ano po? Pero, nung sinabi ni Jesus na inunaw kayo at inulog nyo ulit ang iniwala. So, gano'n na lang yung reaction ni Simona. Guro, wala naman nangyari maganda kagabi, magdamag, wala nangyari maganda. Pero dahil sa sinabi mo, sabi niya, dahil sa sinabi mo, sige, gagawin mo. At doon nasaksihan ni Simon ang kapangyarihan ng Diyos at kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang siya. Mga kapatid, kung mapapansin ninyo, bago nagkaroon ng himala, nagkaroon muna ng problema. Ano ba yung problema doon? Walang huli, wala silang mangungisda. Walang kita yung mangungisda. Yun ang problema nila. Kaya nga sa kabila ng pagsisikap at pagod na kanilang ginawa, wala pa rin silang napala na magandang bagay. At yun ang pinoproblema nila. Ano ba yung kikitain namin na wala namang nanguhuli? Ngunit sa instruction at binigay ng ni Kristo na ito yung dapat ninyong gawin,
ay pinakinggan ni Simon. Sige, dahil si sinabi. Mga kapatid, ito'y malaking habon para sa ating lahat. Na nakikita natin sa pagiging masunurin ni Simon doon sa sinabi ni Kristo, nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nung kasama na nila si Kristo sa paglaot, nasaksihan niya ang biyaya ng Diyos. Nung kasama na nila ang Panginoon, nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos at kung ano ang kanyang kayang gawin para baguhin ang takbo ng buhay ng tao. Kaya mga kapatid, sa ganitong kaganapan, ipinapakita ng Diyos sa ating lahat na sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin, may magagawa ang Diyos. Sa kabila ng ating kahirapan, sa kabila ng pagsisikap natin na kahit minsan ay anong gawin natin, bakit mahirap pa rin ang buhay, ay kaya itong baguhin ng Diyos. Amen. Kaya magtiwala at isama palagi natin ang Panginoon sa bawat laban natin sa buhay. Ano ba yung pagkakaiba sa wala si Kristo at nandun si Kristo sa kanilang pangingisda? Unang-una, nung wala si Kristo, wala din silang huli. Yung kanilang pagod, yung kanilang effort ay hindi sapat upang makahuli ng maraming isda. Ngunit sa kaunting effort, sa kaunting pagod, nakasama nila ang Diyos, mas higit pa sa pangangailangan ang kanilang natanggap. Kaya mga kapatid, hindi sapat yung masipag ka lang. Hindi sapat yung magaling ka lang. Hindi sapat yung madiskarte ka lang. Ang ipinapakita kayo ni Kristo, dapat sa bawat laban ng ating buhay, mayroon tayong Diyos na kasama. Amen. Kaya huwag natin isang tabi ang Diyos sa bawat hamon na ating kakaharapin. Huwag natin isang tabi ang Diyos sa ating mga pangarap. Dapat laging kasama siya. Sapagkat kung may mga bagay tayo na hindi na natin kayang gawin, kayang punuan ng Diyos ang kakulangan sa ating sarili. Ang alam ni Simon ay mangisda, pero hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Sa buhay ni Simon at saka kay Juan at Santiago, kaya nilang mangisda, pero hindi nila kayang kontrolin ang sitwasyon. Magagawa nilang mangisda, pero hindi nila kayang palapitin ng isda papunta sa kanilang lambat. Pero ang Diyos kayang gawin na lalapit yung isda sa lambat para mahuli. Tingnan po natin ang kakaibahan. Sa buhay natin, marami tayong limitasyon. Kaya mga kapatid, yung ating effort, samahan natin ang pananampalataya. Yung ating kasipagan, samahan natin ang ating pananampalataya. Dahil hindi sapat yung magaling lang tayo. Hindi sapat yun na madiskarte lang tayo. Dahil sa huli, ang mananaig pa rin ay ang desisyon ng Diyos. Kung kanyang ipagpapaloob, makakamtan natin. Kaya nga, na-realize ni Simon sa bandang huli. Sabi niya, huwag ka pong lumapit sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa kabanalan mo at biyaya sapagkat ako'y makasalanan. Ngunit ang sabi ng Diyos, tumibig ka, humayo sapagkat ngayon hindi lang isda ang umigilin mo, kundi mamalakay na rin ng tao. Ipinakita ng Diyos sa ating lahat. Na kahit ikaw ay makasalanan, kung pipiliin niya at gustuhin niya, bibigis ka, bibigis ka lang. Kaya mga kapatid, hindi isang salita lang ang salita ng Diyos.
kundi ito'y kapangyarihan. Yung prayer natin ay hindi prayer lang yun, kundi yun ay kapangyarihan. Yung ating pagsamba ay hindi pagsamba lang yun, kundi yun ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay isang tao, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Tandaan po yan natin mga kapatid. Kung naniniwala tayo sa ating kakayahan at galing, dapat mas paniwalaan natin ang biyaya ng Diyos. Kung naniniwala tayo sa swerte, niwala ba kayo sa swerte? Kaya lagi natin sinasabi, good luck. Diba? Kapag may mga exam, mga kung anong gano'n, good luck, good luck. Kung naniniwala tayo sa swerte, dapat mas lalo tayo maniwala sa God is. Because God's blessing is real. Totoo ang kanyang biyaya. Kaya nga kahit sa ating kabila ng ating kahinaan sa pananampalataya, nandoon pa rin ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo hanggang ngayon ay nabubuhay. Dahil nga sa pagpapalang kaloob ng Diyos, nagiging successful pa rin tayo kahit tayo nagkukulang sa Kanya, sapagkat nandoon ang Kanyang awa. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan patuloy tayong manalangin, manampalataya at manalig sa Kanya upang patuloy na dumadali ang buhay. Kaya mas maganda kung ang ating kasipagan ay samahan natin ng pananampalataya at ang ating pananampalataya ay kasamahan natin ng pagsisikap. Amen. Yun ang magandang formula para tayo maging tagumpay sa buhay. Dahil kung sinabi lamang ni Simon na, o sige, maglaot kami. Pero kung hindi naman niya yung ginawa, ay makakahuli kayo sa isda, hindi. Nandoon yung kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Nandoon ang kanyang pagtugon sa utos ng Diyos. Nandoon ang kanyang pagtugon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya kung ating isipin mga kapatid, kung hindi kaya si Simon tumugon, mangyayari kaya ang ganung bagay. Kung tumango lang siya at hindi niya ginawa, mangyayari kayo ngayon ang mga positibong bagay na nangyayari. Malamang hindi. Kaya dapat mga kapatid, hindi lang din sa pananampalataya, iasa natin ang lahat ng bagay. Kundi pananampalataya, may sipag. Amen. Kaya paano ka naman i-bless ni Lord kung tamad ka din naman? Lord, gusto ko ang yumaman. Wala ka naman din ginawa. Mayaman ka. Ba, para ka rin lamang nangarap na gusto manalo sa loto pero hindi naman nataya. Ano man, Lord, gusto ko manalo. Pero Lord, hindi ka naman nataya. Paano ka manalo? Kaya mga kapatid, pananampalataya at pagsisikap at kasipagan, yun ang magandang aspeto na ipinapakita sa atin. Sumunod tayo sa Panginoon sa Kanyang kalooban. Sa kabila ng kakulangan, hanapin natin kung saan ba nagmumula ang biyaya. At kapag tayo binibless, huwag natin kalimutan ang Diyos palagi. Amen. Kadalasan kasi kapag mayroong blessings na binibigay sa atin ng Diyos, ano muna natin ginagawa? Ha? Nagpapainom. Mag-inom kita. Mag-inom kita, ako'y nanalo sa loto. Salamat. Maghanda kita, maghandaan kita, magpainom ako. Kasi yung anak ko nakapunta sa board exam. So, magpainom agad. Unang naalala yung alak kaysa sa Diyos. Nung pagkatapos ng blessings, sabi ng ating Panginoon, iniwan ni Simon ang lahat at sumama kay Jesus. Mga kapatid, kapag hinahayag sa atin ng Diyos yung kanyang biyaya, yung kanyang kapangyarihan, at higit sa lahat, kapag tinugon ng Diyos ang ating mga panalangin, dapat mas lalong lumalim ang ating relasyon sa Diyos.
If God answered our prayer, dapat ang blessings na ito, dapat sa pagtugon ng Diyos sa mga prayer natin, ito rin ang magiging daan upang masigit na lalalim yung ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Hindi yung nung wala pa, dasal, tapos nung binigay na, wala na rin. Minsan, ginagamit pa yung blessings para mag-justify yung kanyang gawa na masasabi sa Diyos na tama lang yung kanyang ginawa. Kasi kadalasan, di ba, ganito sinasabi natin, Lord, gusto ko po ng tricycle. Kasi gusto ko pong magkaroon ng hanap buhay. Tapos nung binigyan na ng tricycle, sabihin na naman, di na po ako makapagsimba, Lord, kasi busy na po ako sa pamasada. Pasensya na, Lord, sayang yung kita pag-pinto. So, ginagamit yung blessings para ma-justify yung hindi magandang gawain. Lord, pasensya na, sobrang busy pa sa negosyo. Yung wala pang negosyo, Lord, sana magkaroon ng negosyo, sana lumakas yung aming negosyo. Yung lumakas, lumako yung negosyo, sabi naman, Lord, pasensya na, busy lang. Huwag ganun. Baka bawiin ni Lord. Baka bawiin ni Lord. Kaya ngayon ang pinakita ni Simon, hindi siya nag-stick doon sa kanyang pangingisda na sinasabi niya, may kasama akong Diyos, kaya dito na ako sapagkat ito yung kasaganaan ng buhay. Ngunit ang pinakita ni Simon, sige Lord, susunod ako sa iyo sa anumang kaloobang ipag-uutos mo sa akin. Sapagkat nakita niya yung biyaya at blessings. Kaya mga kapatid, the more na gumiginhawa yung ating buhay, the more na nakakaramdam tayo ng kagaanan sa buhay, the more na dapat sipag-sipagan natin ang manalangin, ang sumamba, at magpasalamat. Kasi dapat yung blessings ay makakabuo yan ng pananampalataya. Dapat yung mga blessings ay siyang maging pundasyon ng ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yung kahirapan. Kasi kung ang kahirapan ng buhay ang siyang magpapatibay ng ating pananampalataya, baka mas gustuhin ng Diyos na maghirap ka para ikaw ay patuloy na manampalataya kaysa sa pasadalain ng buhay mo. Kaya mga kapatid, sa paalala ng ating Panginoon, dapat yung kasaganaan ng buhay ang maging pundasyon ng ating paglilingkod. The more na pinagpala tayo ng Diyos, the more na pinapasagana sa atin ng Diyos ang kanyang mga biyaya, the more na dapat mas lumalim ang ating kaugnayan at pananampalataya sa Kanya. The more na mas maging masipag tayo sa pagtugon sa panawagan at utos ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Gamitin natin ang biyaya ng Diyos sa paglilingkod. Kadalasan kasi ang nangyayari, yung kahirapan ang ginagamit nating basihan sa buhay para magkaroon tayo ng pananampalatayang ganap sa Panginoon. Kailangan mong manalig, kailangan mong manampalataya kasi ganito kahirap ang buhay. Kailangan kong manalig sa Diyos sapagkat wala na kung iba mapupuntahan kundi Diyos na lang. Kung ganun yung ating kaisipan, maaaring ganun nga ang makikita natin. Pero kung ang kaisipan natin na ang biyaya ng Diyos ang isang magpapatibay sa ating pananampalataya, ganon din ang ipapahayag sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na sana ay maliwanag sa ating lahat na the blessings is the foundation of our faith. Ang biyaya ng Diyos ang maging pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya huwag nating gawing dahilan ang biyaya ng Diyos upang maging rason na wala tayong panahon para maglingkod at magpahayag ng ating pananampalataya. Kundi, the more na pag-binibis niya tayo, the more na mas lalapit tayo sa Kanya. Sa pangalan ng mga anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang sumasampalataya. Tayo lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga kapangyarihan,
na lumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, Bukod na anak ng Diyos, mula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Kaya namin tinilikha sa isa sa mga Diyos ang Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanahan siya buwan sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng mayang galing na nagkakaw. Ipinasa sa puso ng alam sa ating mga panahon ni Poncio Pilato. Nagpapasabing mamatay ang nilibig, at muling nabuhay sa katong araw sa pag-aaral ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na malalaki, upang mamuha ng mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia ni isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapag-aarawan ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa harap ng mabigat at panagiang pangailangan sa mga pari sa ating mga panayanan, pakumbaba natin idulog ang ating mga kahilingan sa Panginoon bukal ng lahat ng pagpapala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Ulitin po natin. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa buong simbahang Luciano, Labakman ni Pedro, naway patuloy na mangarang sa Jesus sa mga bansa gaya ng siya ay nabubuhay pa rito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa Obispo Maximo na sumunod sa mga aral ng apostolikong simbahan, naway magbukas at may mabunga ang kanyang misyong apostoliko sa pamamagitan ni Jesus. Ang dakilang mamamalakayang manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga pari at mga kasama nila sa kanilang misyon, naway naging masunurin sila sa turo ni Jesus at naging tapat sila sa kapakanan ng kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga nahirang maging pari ng simbahan, naway malugod silang tumagon at masumikap sa mabuting gawa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mambabatas at mga nanunungkulan, naway magkaroon sila ng lakas ng loob at talinong manguna sa pag-iingat at pagtatanggol sa buhay laban sa kultura ng kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Sa isang katauhan, ipagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya, lalong-lalo na sa second Sunday Mass sponsor, sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sila Mike Ivan Ramirez, Vanessa Ramirez, Nelly Riazares Jr., Flomar Saludes, Wendy Manalo, and Joel Arreno. At sa komunikasyong ito, bigyan na tanggapin naman nila ang iyong banal na salita na may kumaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan.
para sa lahat ng tao. Naway kanilang igalang ang pangalanan ng buhay ng tao mula sa paglilihirito hanggang mamatay at tulungan ang lahat ng sisigap sa ganitong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, dalangin natin ang ating mga pasarili kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoon Diyos, buwan ng aming pag-asa at kaligtasan, patuloy mo kami pagkalooban ng maraming banal na katulong ni Jesus sa pagpapastol upang malugod at dapat ka namin mapaglingkuran. Sinasamo namin ito sa mahal ng Panginoon namin Jesus. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay isang katawan ng tayo ibinyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Buong kagalakang ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdaranoy at pumaroon sa kanyang Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aaral.